kung ako makabalik, talaga siguruhin ko na ibalik ko yung pag-file ng aking proposed measure, yung pagbabalik ng death penalty sa mga high-level drug traffickers. At kung itong buong team namin ay tulungan ninyong makalusot, sigurado ako, susuportahan nila ako na mapalusot natin itong batas na ito. Bakit ako insisting dito? Dahil kahit na very controversial ito. Controversial in the sense na marami kulong, alam mo na, ayaw nila ng death penalty dahil daw ang nabibitay daw ay yung mga mahihirap lamang. Kalukuhan yan. Very clear itong batas na ito, death penalty for high-level drug traffickers. Hindi po kasama dito yung street level na mga pusers. Bluetooth is now ready to pair. Yung mga maliliit na puser sa kalsada, hindi po kasama dito. Yung malalaki lang na drug traffickers. Dahil personal experience ko po. Nung ako'y Director General sa Bureau of Corrections, kinausap ko yung mga konbiktadong Chinese drug lord. At alam niyo yung sabi nila? Alam ba niyo, sir, kung bakit kami insisting mag-traffic ng drugs dito sa Pilipinas at hindi doon sa ibang bansa like China, Malaysia, Indonesia, or Singapore? Dahil kung doon kami mag-traffic, kahit na malaki ang market doon kami na mag-traffic, siguradong bitay kami doon. Samantalang dito sa Pilipinas, wala kayong death penalty. Kahit na mahuli kami, makulong kami, makonbikto kami, tuloy pa rin yung papatakbo namin sa aming drug business sa labas ng bilibid. Tuloy pa rin dahil hindi na kami takot na mahuli dahil nakakulong na kami. Hindi na kami takot na makasuhan dahil kumbiktado na kami. Protektado pa kami dito sa loob. So ganun po, whereas kung pinagbibitay na natin yung mga buwakang ng mga drug lord na yan, sino pang magpapatuloy sa kanilang drug business sa labas? Kung pinatay na natin yan, wala na. At itong batas na ito, yung batas na ito, ay magiging deterrent ito sa mga drug traffickers. Iiwasan nila ang Pilipinas pag magkakaroon tayo ng death penalty. Iiwasan nila mag-traffic ng drugs dito. Kasi wala tayong death penalty, libre-libre sila.